Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1021. Ang buong pamilyang Yates ay nalilito. Ito ay lumalabas na, nasuri na nila ang mga pag-aari ng Silver Nimbus Enterprise sa pamamagitan ng kanilang mga mapagkukunan. Nauna na nilang napag-usapan ang tungkol sa cash flow at kung paano nila hahatiin ang mga assets at pera kapag na-control na nila ang kumpanya. Sa paningin ng pamilyang Yates, ang kanilang pera ay ang isa na ginamit. Gaano siya katapang? Ako ay malinaw na makita niya na si Lola Yates ay magalit. Hindi ba alam ng bastard na iyon na ang Silver Nimbus Enterprise ay kabilang sa pamilyang Yates? Sino ang nagbigay sa kanya ng tapang upang magamit ang ating pera? Galit na galit si Lola Yates. Sa kanyang mga mata, ang Silver Nimbus Enterprise ay kabilang sa pamilyang Yates. Si Mandy Zimmer ay isang tagapag-alaga lamang para sa mga pag-aari nila. Hindi siya karapat-dapat na gumastos ng alinman sa mga pera ng pamilyang Yates. Saan sila lumipat? Nagtanong si Keith Yates na bahagyang pinapanatili ang kanyang pag-iingat. Pagkatapos ay sumagot si Leighton Love, tama ang bagong lokasyon ay nasa tabi ng Buckwood Tower at ang Olden Trade. Ang gusali ng tanggapan na walang laman para sa napakaraming taon dahil sa mataas na upa. Ano? Agad na tumalon si Keith Yates sa kanyang mga paa pagkatapos sa pakikinig tungkol sa lugar. Lola, kailangan nating pumunta. Kailangan nating maghanap ng paraan upang matigil si Mandy at ibalik ang pera. Mahinahon na sumagot si Lola Yates, kumuha ng kotse. Oo, nais na masaksihan kung sino ang maglakas loob na lumipat kung pupunta ako doon sa aking sarili. Di nagtagal, isang kotse sa negosyo ang umalis sa bahay ng pamilyang Yates at mabilis na nagmamaneho patungo sa direksyon ng karamihan na umuusbong na distrito ng negosyo. Ang distrito ay ang sentro ng negosyo ng lungsod, ang bawat pulgada ng lupa ay itinuturing na mahalaga bilang ginto. Sa ilalim na palapag ng Silver Nimbus Building, ang matalim na mga mata ni Leighton ay nakita si Mandy na nagtuturo sa mga movers upang ilipat ang mga bagay. Kasalukuyan sina Lillian Yates, Simon Zimmer, Cynthia Zimmer, at iba pa. Lahat ng mukha ay nasisiyahan. Ang pamilyang Yates ay nagpunta ng mas mabilis hanggat maaari. Si Lola Yates, na nangunguna sa grupo, ay nagpakita ng mukha bilang malamig na yelo at malamig na tinanong, Mandy, ano ang ginagawa mo dito? Ngumiti si Mandy at sumagot ng taim-team, kami ay lumipat ng buong lugar ng trabaho. Ang kumpanya ay tungkol sa upang mapalawak ang operasyon nito. Siyempre, kailangan namin ng mas mahusay na puwang. Pinangga ni Lola Yates ang saklay sa kanyang kamay na parang mabigat. Bakit hindi mo ako na-update tungkol sa mga bagay na ito? Namutla ang mukha ni Mandy. Lola, ako ang CEO ng kumpanya. Bakit kailangan ko bang i-update sa iyo ang tungkol sa isang bagay na walang kabuluhan na paglipat ng lugar ng trabaho? Oo, bakit siya dapat? Tumingin sina Lillian, Simon, at Cynthia kay Lola Yates nang nakakaintriga sa sandaling iyon, hindi alam kung ano ang tunay na layunin ng pamilyang Yates. Sa kanilang mga mata, maraming bagay ang kinuha ni Lola Yates na walang kinalaman sa kanyang sariling mga kamay. Bilang isang resulta, lumala ang mukha ni Lola Yates kahit na hindi tinanggihan ni Mandy Zimmer ang pamilyang Yates sa publiko. Ngunit ang pag-uugali ni Mandy sa sandaling iyon ay sapat na patunay na hindi niya pinansin ang Yates family ngayon. Ang pamilyang Yates ay isang pamilya na nagmamalasakit sa kanilang dangal. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na maaari silang maging sanhi upang pukawin sa harap ng isang malaking karamihan ng tao na tulad nito. Iniwan ng pamilyang Yates ang eksena sa ngayon, umalis si Leighton upang gumawa ng higit pang pag-iimbestiga. Di nagtagal, bumalik si Leighton na may mahiwagang tingin sa mukha niya at sinabi, Lola, sa palagay ko alam ko kung ano nangyayari dito. Lumiliko si Mandy at inupahan ang lugar nang hindi nagbabayad kahit ano. Ang boss ng bagong puwang ng opisina ay nagpahiram sa kanya ng lugar para sa 10 buong taon ng libre. Siya lang ay may kahilingan na magkaroon ng isang villa sa Silver Nimbus Mountain Resort. Nagtanong si Tanya Yates habang naguguluhan, paano ito posible?
Sa pagkakaalam ko, ang upa para sa lugar na ito ay $3 milyong bawat taon. Ang isang villa ay hindi kahit nagastos nito ng taon-taon. Paano ito itinuturing na isang katumbas na palitan? Malamig na sumagot si Layton, narinig ko na ang boss ng lugar na ito ay si David Bowie, ay isang tao na madaling maakit sa mga magagandang babae. Sigurado ako na ipinagbili na ni Mandy ang sarili para sa isang deal. Kung hindi, paano siya makakakuha ng ganyang katamis na pakikitungo? Tuldok. Ang maliit na bastard na ito, siya ay dinudumihan ng dangal ng pamilyang Yates. Paano naging isang pamilyang first-rate na tulad natin ang isang babaeng ganito? Malinaw na ang babaeng ito ay nang-ahas na lumaban sa atin. Siya iniisip na ang lahat ay maayos kung makakahanap siya ng isang mayaman na manliligaw. Ang pamilyang Yates ay nagalit kahit na ang pamilyang Yates ay isa sa unang mga pamilya na may marka, suportado lamang sila ni Keith Yates na may posisyon at kapangyarihan. Sa katotohanan, ang pamilyang Yates ay hindi matatag sa pananalapi kahit kailan. Hindi rin nila maihahambing ang ilang ordinaryong pangalawang-rate na pamilya. Sa oras na ito, ang pamilyang Yates ay determinado na makuha ang Silver Nimbus Enterprise. Ang pamilyang Yates ay nasa sabik na gamitin ang pagkakataong ito upang mabilis na umakyat sa tuktok ng mga ranggo habang tinatamasa ang kaluwalhatian at kayamanan. Ngunit hindi lamang ang pagiging masidi ni Mandy, kundi siya rin ay labis na labis. Sa mga mata ng pamilyang Yates, siya ay mapaghimagsik. Napangiwi si Lola Yates sa galit, lalo na nang naisip niya na magkakaroon siya ng Silver Nimbus Enterprise sa kanyang sarili at pinahihit ang pamilyang Yates na isang nangungunang pamilya. Ito ay lubos na nakakahiya para sa pamilyang Yates. Ang pamilyang Yates ay hindi tatanggapin ang maliit na bastard na ito. Keith, halika, may ibang ideya ako para sa kanya. Ako ay nais na ang maliit na bastard na ito ay matulog sa mga kalye. Nais ni Lola Yates na magbigay ng isang sampal sa buong mukha ni Mandy ng masama sa sandaling iyon. Lola, huminahon ka. Dahil si Mandy Perrin ay naging cooperative, maglaro tayo ayon sa kanyang mga patakaran. Panigurado, may mga paraan ako upang makitungo sa kanya sa aking katayuan sa Southlight, kahit na sa Buckwood. Kaya kung gawin ang kanyang ulo na iikot ng walang katapusan sa isang tawag sa telepono lang. Matapos umalis ang pamilyang Yates, nagpatuloy ang mga tao na magtrabaho ng maayos sa panig ni Mandy. Napagpasyahan niyang huwag hayaan ang pamilyang Yates na pangasiwaan ang kanyang kumpanya. Naglagay siya ng maraming pagsisikap para dito. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon na walang paraan na maaari niyang isuko ang kanyang trabaho ng kusang loob. Gayunpaman, para sa mga kahihinatnan ng pagtanggi sa pamilyang Yates, hindi niya sinasadya na isinasaalang-alang kahit kailan. Ngunit sa kanyang mga mata, ang pamilyang Yates ay ang kanyang inang pamilya. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang maging masyadong walang puso. Naisip na rin niya ito. Magbibigay lang siya ng villa na iniutos ng pamilyang Yates ng libre pag nakumpleto na ang Silver Nimbus Mountain Resort. Kahit na ang kanyang mga pagkalugi ay napakalawak, sinubukan ni Mandy na mapanatili ang isang mahusay na relasyon sa pamilyang Yates. Matapos tingnan si Mandy na sa wakas ay maaaring magbuntong hininga sa kanyang tanggapan pagkatapos ng isang buong araw ng pagtatrabaho. Biglang naalala ni Harvey York ang isang bagay, walang kotse si Mandy matapos na makarating sa Buckwood. Tumatawag siya ng mga taxi sa lahat ng ito, mabuti ito dati. Ngunit ngayon siya ay napunta na sa karamihang umuusbong na distrito ng negosyo. Gayun din, mayroon siyang katayuan at pagkakakilanlan ng isang CEO ng isang kumpanya. Ito ay pangit sa paningin kung siya ay patuloy na tumawag sa mga taxi. Kailangan niyang kumuha ng kotse, at kailangan itong maging isang mahusay. Kinabukasan, dumating na si Harvey sa Motor City sa isang bagong distrito ng Buckwood upang maghanda ng isang regalo para sa kay Mandy. Ang iba't ibang mga dealership ng kotse ay matatagpuan dito. Kahit na ang nangungunang mga tatak ng kotse ng luho ay naruroon. Nakatitig si Harvey sa promosyonal na pagpirma para sa tatak ng kotse, isang kahihiyan na ang kotse ng Rolls-Royce 4S dealership ay hindi pa bukas para sa negosyo.
Wala siyang ibang pagpipilian at walang pag-asa na magtungo sa tindahan ng kotse ng BMW. Mangyaring tumigil, Mister. Ang ilang mga clerks ng tindahan ay humarang sa kay Harvey mismo sa pasukan. Ano ang nangyayari? Naguguluhan si Harvey. Ang lahat ng mga 4S na mga dealership ng kotse ay maligaya sa pagdating ng kanilang mga customer na may nakabukas na pintuan. Bakit ang mga ito sila ay pinigilan ako dito? Mister, matanong ko lang kung ano ang ginagawa mo dito. Ang malamig na nagtanong ang clerk ng tindahan. Ang mga clerks ng tindahan ay karaniwang hindi ito malupit, ngunit si Harvey ay isang taong matipid. Sa sandaling iyon, ang mga damit na kanyang isinusuot ay mga kalakal na nabibili lang sa bangkita. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga clerks ng tindahan ay nakatingin sa kanya. Hindi ba halata? Bumisita ako sa isang 4S dealership ng kotse, sa palagay mo ba narito ako upang kumain o kung ano? Si Harvey ay ganap na walang pagsasalita. Matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey York, ang clerk ng tindahan ay nagtanong habang nagpapakita ng isang mukha na puno ng panlalait, "Huwag kang malungkot na mabigo ka namin. Ang restoran ng aming dealership ay nalinas ngayon. Iminumungkahi ko na lumiko ka mula rito upang magtungo sa tindahan ng Benz 4S na kotse. Ang kanilang mga pagkain sa customer ay hindi rin masama. Ang lungsod ng motor ay may hindi sinasabing panuntunan. Ang mga customer ay maaaring magkaroon ng pagkain sa 4S na mga dealership ng kotse kapag bibisitahin nila sa hapon. Dahil sa hindi sinasabing panuntunan na ito, naging sanhi ito ng kakaunting mga tao na ginasto na tumingin sa mga kotse sa oras ng tanghalian habang nagkakaroon ng isang komplementaryong pagkain sa parehong oras. Sa totoo lang, ang mga 4S na mga dealership ng kotse ay handa upang maghatid sa mga customer na may kiling na bumili ng mga kotse. Ngunit si Harvey York, sa harap ng mga clerks ng tindahan, ay parang wala siyang kakayahan na bumili ng kotse. Ang mga clerks ng tindahan ay labis na nainas sa mga tao na parang wala silang pera habang nagpapanggap pa ring maghanap ng mga kotse at pagkatapos ay humingi ng isang pagkain ng customer. Agad silang naghahanap ng paumanhin na paalisin siya. Sa kanilang mga mata, tiyak na hindi magawa ni Harvey York na bumili ng kotse. Sa kasong iyon, maaari na lamang nilang matapos ang paglilinis at lumabas ng maaga. Walang pagsasalita si Harvey. Panigurado, wala ako rito upang makakuha ng isang libreng pagkain. Ako ay walang interes sa ganoong uri. Matapos ang kanyang talumpati, handa siyang maglakad papunta sa 4S dealership ng kotse. Ngunit sa sandaling ito, ang clerk ng tindahan na nagsasalita pa rin pinigilan si Harvey at sumagot, "Mister, ako ay nagsasabi ng sorry, mayroon kaming isang sistema ng appointment para sa aming mga kotse. Hindi ka makakapasok ng walang pag-book ng appointment muna." Si Harvey ay lubos na walang pagsasalita matapos marinig kung ano ang sinabi niya. Isang rundown 4S dealership ng kotse ay gumagawa ng kanilang sarili na tingnan ang lahat ng mataas at makapangyarihan na parang sila ay talagang kamangha-manghang. Sakto nang umalis si Harvey York, ang iilang mga kalalakihan na may suot na high-end na damit ay lumakad papunta sa kanya. Ang mga mata ng ilang clerk ng tindahan ay kumikinang. "Mangyaring pumasok, mga ginoo. Naghanda kami ng libreng tanghalian para sa aming mga mahal na bisita. Kayo ay maaaring magkaroon ng pagkain bago tumingin sa mga kotse." Di nagtagal, magalang na tinanggap ang mga customer sa harap ni Harvey York. Malapit nang umalis si Harvey York at tumingin sa paligid ng Benz 4S car dealership. Ngunit ang clerk ng tindahan na si Rose Dawn, ay nagpapakita ng paghamak habang nakatingin sa kay Harvey York. "Nakikita mo ba iyon? Maglilingkod lamang kami ng mga panauhin na talagang makakabili ng mga kotse. Hindi kami kailanman maglilingkod sa mga taong katulad ng iba dito para lamang sa isang libreng pagkain tulad mo. Iminumungkahi ko na humingi ka ng pagkain sa tabi ng overpass sa susunod. Hindi tinatanggap ng aming 4S dealership car ang mga taong katulad mo." Si Rose ay parang mapurol sa kanyang kakayahan. Ang iba pang tindahan, ang mga clerks ay nagpakita ng mga mukha na puno ng pagkasuklam matapos na marinig nila ang mga salita.
Paano nila maaaring fretuhin ang isang tao na walang pera upang bumili ng kotse ng may kagandahang loob? Sapat na ang paggalang sa kanya na ginawa nila na hindi sila tumawag sa security upang kaladkarin siya palabas. Ang pinakamahalagang bagay ay tumayo pa rin siya sa labas ng pasukan ng dealership. Hindi ba niya alam na sisirain niya ang imahe ng car dealership? Medyo nagalit si Harvey. Ayaw niyang gumawa ng isang malaking pag-aalala tungkol sa sitwasyon, ngunit ang mga clerks ng tindahan ay patuloy na naghihimok sa kanya. Malamig siyang humayag habang ipinapakita ang kanyang mukha na puno ng galit. Ilabas mo ngayon ang manager mo. Hehe, sa palagay mo ba ay kwalipikado kang makita siya? Busy siya ngayon. Tumawa ng malamig si Rose. Ano ang lahat ng ingay tungkol sa? Hindi mo alam ang tungkol sa mga patakaran ng lugar na ito. Paano mo lang magagawa ang lahat ng ingay na ito sa pasukan at sinisira ang imahe ng tindahan? Sa ngayon, isang babaeng mukhang nasa kanyang mga 30s na may suot na propesyonal na kasuotan ay naglalakad sa prestihiyosong hangin na nakapaligid sa kanya. Manager Mills, hindi lamang ang taong ito ay hindi nais na bumili ng kotse, sinubukan pa rin niyang makakuha ng isang libreng pagkain. Kami ay pinigilan siya mula sa pagpasok, ngunit siya pa rin ay nangungulit at naging sanhi upang gumawa ng eksena. Ulalas ni Rose na tumuturo kay Harvey habang sumigaw sa kanya kahit na siya ay nasa mali. Ang tingin ni Leah Mills ay lumipat patungo sa kay Harvey, pagkatapos ay tinanong ng natulala, hindi ba ito si Sir York? Si Harvey York ay nagulat kay Leah Mills at bahagyang naalala kung sino siya. Si Leah Mills ay isang kasambahay ng pamilyang York ng ilang taon na ang nakaraan. Siya ang responsable sa paglilingkod sa mga plato at banyo sa paghuhugas. Sa kabila ni Harvey na isang taong maingat na bumalik noon, siya ay binisita pa rin ang Silver Nimbus Courtyard. Kahit na hindi alam ng babae kung sino si Harvey sa totoo lang, alam niya na isa siya sa Yorks. Sa tuwing nakikita niya siya, malamang na siya ay lumuluhod sa harap niya. Sino ang mag-aakala na siya ang magiging BMW 4S? Manager ng dealership ng kotse pagkatapos ng maraming taon. Magaling siya para sa kanyang sarili. Ito ay si Leah. Mahabang oras na hindi tayo nagkita. Ngumiti si Harvey. Ngunit dahil naging manager ka na, ikaw ay kailangang pamahalaan ng maayos ang iyong mga subordinate. Ako ay customer na naghahanap upang bumili ng kotse. Bakit hindi nila hahayaang ako sa pagpasok? Pinakawala ni Leah ang isang pagsimangot at sumagot, mahal na Sir York, ako sa tingin ng mga taong ito ay ginagawa ang kanilang trabaho ng maayos. Sa palagay mo ba ay hindi ko sinusundan ang balita? Ang pamilyang York ay nabangkaruti na. Gayun din, lahat ng kanilang pag-aari ay nilamon ng Sky Corporation. Ang batang master ng pamilyang York mismo ay nakasuot sa isang buong katawan na puno ng mga branded item, ngunit ngayon lahat ng iyong isinusuot ay hindi kahit na magdagdag ng hanggang sa $15. Wala ka ring pera upang bumili ng kotse, kaya bakit ka pa namin paglilingkuran? Makakakuha kami ng $50 sa isang maliit na bahagi ng isang minuto. Ang oras namin ay mahalaga. Nagyelo si Harvey. Hindi niya inaasahan na gagawin niya na tumugon sa ganoong paraan. Handa siyang huwag gumawa ng isang pag-aalala tungkol sa sitwasyon dahil sa mga nakaraang relasyon. Pagkatapos ay malamig siyang sumagot, sino ang nagsabi sa iyo na wala akong pera upang bumili ng kotse? Kung gusto ko, mabibili ko rin ang iyong buong 4S car dealership na tindahan. Hahaha, pinakawala ni Leah ang tawa niya habang tinatakpan ang kanyang bibig. Teka, Sir York, tumigil sa pagsabog na parang bagyo sa harap ko. Sa palagay mo ba ay hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pamilyang York? At ikaw, narinig ko na ikaw ay nabuhay sa ibang tao. Na naging manugang ngayon at ang iyong asawa ang isang nag-aalaga ng iyong mga pangangailangan. Kung inilalagay ko ito ng mabuti, ikaw ay umaasa sa iyong asawa. Kung inilalagay ko ito ng blanko, ikaw lang ang pinananatiling tao. Ano ang kabutihan para sa isang pinananatiling tao na tulad mo upang mapanatiling nagpapanggap? Nais mo bang bumili ng BMW nang may hitsura na ganyan? Sulit ka pa ba? Malamig na sumagot si Harvey, ito ba kung paano mo tinatrato ang iyong mga customer?
Malamig na tumawa si Leia. Nagkakamali ka. Ito ay kung paano namin tinatrato ang mga pulubi na tulad mo. Kung wala kang pera, hindi ka rin mabibilang bilang isang customer dito. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, kung ang pamilyang York ay hindi na bangkaruti, maaari pa rin akong lumuhad at dilaan ang ilalim ng iyong sapatos. Ngunit wala ka na ngayon. Bakit nga ba ako titingin pa sa'yo sa isang mata? Tumawa siya. Ang isang natalo tulad ng hindi mo dapat masaktan ang kapaligiran ng aming natitirang 4S car dealership. Malakas na bulalas ni Leia, nakaramdam siya ng labis na masigla. Ang buong katawan niya ay naiirita hanggang sa walang katapusan. Ito ay isang karangalan na si Leia ay may karanasan na maging maid ng pamilyang York bago bumalik ang pamilya pagkatapos. Ngunit matapos na mabangkaruti ang pamilyang York, ang karanasan ay naging isang biro. At si Leia ay ipinahayag sa sarili upang mabuhay ng isang magandang kabutihang buhay. Gaano ka-refresh ngayon na mayroon man nagkaroon siya ng isang pagkakataon upang yapakan ang kanyang dating Panginoon. Ang iba pang mga clerks ng tindahan pagkatapos ay malamig na tumawa kay Harvey. Lumabas ka na, basura ka. Tumigil sa pag-abala sa mga nagbebenta dito. Tama iyan. Ang isang bumagsak na tulad mo ay maaari ka lamang bumili ng isang electric bike sa pinakamahusay. Umalis ka dito. Pumunta sa malayo hanggat maaari. Malamig na sumulyap si Harvey kay Leia, pagkatapos ay lumakad papunta sa kabilang direksyon ng dealership ng kotse ng BMW 4S. Harvey, wala ka ba sa iyong isip? Sa tingin mo maaari kang pumunta kahit saan mo nais na gusto. Iyan ay Bentley, hindi BYD. Ang mga clerks ng tindahan ng BMW 4S car dealership lahat ay sumabog na tumatawa. Ang marumi na ito ay maaaring mapagpanggap. Pumunta pa siya sa tindahan ng kotse ng Bentley 4S. May kakayahan ba siya? Kabanata 1025. Pumasok si Harvey York sa loob ng tindahan ng kotse ng Bentley 4S, nang hindi man lang lumingon. Ang mga clerks ng tindahan sa BMW 4S car dealership ay walang sawang tumingin at hindi mapigilan ang kanilang pagtawa. Manager, dapat ba tayong magtungo upang makita siyang gumawa ng isang katangahan sa kanyang sarili? Ngumiti si Leia Mills at sumagot, hindi na kailangan iyon, siya ay maayos na isang mahirap na talunan. Ano ang kaya niyang bayaran? Hindi siya makakabili ng anumang bagay mula sa isang BYD, hayaan ang isang Bentley. Hindi man siya makalakad sa pasukan. Matapos ang kanyang pagsasalita, lumakad siya pabalik sa loob ng tindahan habang malamig na tumatawa. Matapos makarating sa tindahan ng kotse ng Bentley 4S, ang mga clerks ng tindahan sa pasukan ay hindi pinahiya si Harvey. Mister, interesado ka ba sa isang tiyak na kotse? O nais mo bang ipakilala ko sa iyo sa madaling sabi? Isang clerk ng tindahan na may mahabang binti, si Leila Darcy, ngumiti siya habang naglalakad papunta kay Harvey. Hindi siya tumitingin dahil lang sa suot niyang simpleng damit. Sinabi ni Harvey kay Leila at tinanong, ang BMW 4S at ang iyong tindahan ng kotse ay nasa harap mismo ng bawat isa. Inaakala kong alam mo na kung ano ang nangyari. At gayon pa man ay tinanggap mo pa rin ako ng masigasig. Hindi ka ba natatakot na nandito lang ako para sa libreng pagkain? Sumagot si Leila, Mister, kung nais mong kumain, mayroon kami dito rin katulad ng sa kanila. Tulad ng para sa pagbili ng mga kotse, sa palagay ko ang lahat ng mga tao ay pumunta rito ang mga customer mula sa dealership ng bukas sa paggawa ng negosyo. Hindi mahalaga kung magpasya kang bumili ng aming mga produkto o hindi. May obligasyon pa akong magrekomenda sa mga produkto sa iyo bilang isang clerk ng tindahan. Bukod, kahit na hindi mo mabibili ang aming mga kotse ngayon, marahil makakaya mo na ang isa pagkatapos ng isang taon. Kapag nangyari iyon, dapat mong isipin ang tungkol sa amin muna. Sabi ni Leila habang nakangiti. Wala siyang balak na tumingin kay Harvey tulad ng ipinaliwanag niya ng matyaga ang kanyang punto. Ngumiti si Harvey, pagkatapos ay casual na itinuro ang isang kotse sa showroom at sinabi, kukunin ko ang isa nito. Si Leila ay bahagyang nagyelo, pagkatapos ay hiniling na muling kumpirmahin, Mister, ito ang pinaka-high-end na Bentley Shamour.
Ang presyo ay halos 770,000 dolyar. Sigurado ka bang gusto mo ito? Gagawin ko, at nais ko ito ngayon. Masama ang pakiramdam ko kung hindi ako bumili ng kotse dito. Ngumiti si Harvey, pagkatapos ay ibinigay ang isang black card. Kinuha ni Leila ang card at nanginginig ng bahagya sa susunod na sandali. Ito ang maalamat na black card. Bilang isang tindero ng Bentley, alam niya nang mabuti ang tungkol sa high-end card tulad ng mga iyon. Hindi lamang ang perk ng card ay isang walang limitasyong kota, ngunit maaari rin itong matupad ang anumang kahilingan ng may-ari ng card ay nasa 24 na oras. Si Leila ay tumingin ng masigla. Nakilala niya ang isang maalamat na lokal na tycoon. Di nagtagal, inanyayahan si Harvey sa talahanayan para sa pagpirma. Si Leila pagkatapos ay tinanong ang manager ng Forest Car Dealership na lumabas. Walang ibang pagpipilian. Ang taong makakayang bumili ng kotse tulad nito ay hindi isang ordinaryong tao. Maingat, at kailangan nilang tretuhin siya ng magalang. Mister, tatapusin namin ang lahat ng mga pamamaraan ng mabilis sa posible. Titiyakin namin na makukuha mo ng maayos ang iyong kotse. Ang presyo ng kotse na may plate ng lisensya ay 870,000 dolyar. Okay ka lang sa presyo na ito? Tanong ng manager ng magalang. Nag-gesture si Harvey sa kay Leila, at pagkatapos ay sumagot ng mahinahon, swipe lang ang card sa 700,000, kahit ano pa, at maaari mo itong mabilang patungo sa kanyang komisyon sa negosyo. Oo, gagawin ko ang hiniling mo. Kahit ang manager ay nasa sabik. Malaki talaga siyang customer, 10,000 dolyar para sa isang komisyon sa negosyo gamit ang isang alon ng kanyang kamay. Magiging maswerte sila kung magkaroon ng 100 dolyar o kaya para sa isang kotse. Medyo swerte si Leila. Nakuha niya lang ang komisyon ng 100 mga kotse para sa pagbebenta ng iisang kotse lamang. Hinayaan ng manager si Leila na makipag-usap kay Harvey habang siya ay abala sa paggawa ng lahat, kahit na naghahanda ng decoration tulad ng floral wreaths para sa kotse. Sa lalong madaling panahon, pinalamutian ang pasukan ng Forest Car Dealership ng mabuti, dahil ang Bentley ang pinaka-high-end na tindahan sa buong lungsod ng motor. Iyon ang dahilan kung bakit kapag ang balita na 870,000 ang presyo ng Bentley ang naibenta, ang buong lungsod ng motor ay naalog.